that character. Sa mustang muli, kaibigan. Sa bidyong to, ikukwento naman natin ang backstory ng isa sa mga pinaka-iconic na video game character sa kasaysayan, si Ryu o Ryu ng Street Fighter. Ryu, gumising ka! Buksan mo yung mata mo! Ryu! Ang character na nagbida nga rin sa ilang anime adaptation ng Street Fighter nung dekada 90. So paano? Simulan na nga natin. Ayon sa isa sa maraming version ng kwento, iniwan si Ryu ng kanyang ina sa isang nakatagong templo sa kabundukan. Dahil sanggol pa nga nang inabando na. Wala siyang kahit anong alaala tungkol sa mga tunay niyang magulang. Basta ang alam lang niya ay kinupkup siya ni Goken. At ang tanging naalala niya nga lang nung bata pa siya ay palagi niyang pinapanood ang pagtitraining nito kasamang kapatid nitong si Akuma at master nilang si Gotetsu. Nang magkaisip, sinimulan na rin siyang turuan ng kanyang master na si Goken ng martial arts. Noong una, si Ryu lang ang tanging mag-aaral nito sa maliit at tago nitong dojo hanggang sa dumating nga ang isang batang kaidara niya na nagngangalang Ken Masters. Ayon sa kwento, si Ken ay anak ng matalik na kaibigan ni Goken. Bagamat mayaman ang pamilya nilang mula sa Amerika, ipinadala to ng sariling tatay sa Japan upang matutong maging responsable. Sa pagdating ni Ken, hindi lang nagkaroon ng kasparing partner si Ryu. Nagkaroon din siya ng pagkakataon na makasalamuha ang isang batang gaya niya. Bagay na hindi niya pa nga nagagawa noon dahil nasanay nga siyang palaging ang tatlong matanda lang ang kasakasama. Sa paglipas ng panahon, itinuturing ng tatay ni Ryu ang master nilang si Goken. Habang matalik na kaibigan at kapatid naman ang tingin niya kay Ken. Bagay na hindi na nga kailanman nagbago. Nang dumating na sa tamang edad si Ryu, naisip ng kanyang master na si Goken na handa na si Ryu na lakbayin ng mundo upang masubukan at mas lalo pang mahasa ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. At naniniwala tong magagawa niya yun kung lalabanan niya ang pinakamagagaling sa iba't ibang sulok ng mundo. Nang araw na makumpleto nila ang kanilang pagsasanay, bigla na lang naitanong ni Ken kay Ryu kung sino kaya sa kanilang dalawa ang unang makikilala sa mundo ng pakikipaglaban. Habang si Ken ay piniling bumalik sa Amerika upang subukang makuha ang titulo ng pagiging pinakamahusay ron, si Ryu ay piniling magtungo sa Thailand. At ang pakay niya nga ron ay ang makaharap ang tanyag na si Sagat. Si Sagat na hari ng sinasabing pinakamalakas na uri ng martial art noong panahon na yon, ang Muay Thai. Muay Thai ang pambansang sport sa bansang Thailand. Ginagamit nila ang malalakas na sipa at siko nila bilang sandata. Nang makarating si Ryu sa Thailand, alam niyang hindi niya pwedeng basta-basta na lang hamunin si Sagat nang walang nakakakilala sa kanya. Dahil doon, nag-isip nga siya ng isang plano na maglalagay kay Sagat sa isang sitwasyon na hindi nito matatanggihan ang hamon niya. Kung makakatalo siya ng maraming Muay Thai fighters, naniniwala siyang mabilis na makakarating yun kay Sagat. At kung magtatagumpay siyang gawin yun, paniguradong si Sagat pa mismo ang lalapit sa kanya upang may paglaban nito ang karangalan ng Muay Thai. Tandaan mo, dito sa lugar na ito, si Sagat ang totoong hari dito, maliwanag ba? Ang lakas din naman ng fighting spirit nito. Muay Thai. Nagawa namang makatalo ni Ryu ng benteng gumagamit ng Muay Thai at isinigaw ngang isang dungis para sa reputasyon ng Muay Thai ang pagkatalo nila sa kanya. At isang malaking kahihiyan para sa kanila na pinabagsak lamang sila ng isang estranghero. Gaya ng inaasahan, mabilis ngang nakarating kay Sagat ang ginawa at mga sinabi ni Ryu. Ano pa nagbibigay ng galang kay Mr. Sagat, ha? Halika, sumama ka sa amin! Kakaiba nga ang taglay mong lakas ng loob, bata. Dahilan para gustuin nga nitong makalaban siya. Nang magkaharap, sinabi nitong ipapakita nito sa kanya ang tunay na Muay Thai. Di ako makakapayag, nilaruin mo ang pambansang palakasan ng bansa natin. Ito ang totoong lakas ng Muay Thai. Bagamat naging maganda ang laban nila,
Nagawang tapusin ni Ryu ang laban sa pamamagitan ng pagpapatama ng kanyang Shoryuken sa dibdib ni Sagat. Bagay na hindi lang nakapagpatulog sa kalaban, nag-iwan rin ang ataking yun ng malaking pilat sa katawan nito. Matapos magkaroon ng malay at malaman na naging resulta ng laban nila, isinumpa nga nitong si Sagat na balang araw ay paghiganti niya ang pagkatalo kay Ryu. Pagkalipas ng mga araw, patuloy na nagtraining si Ryu at napadpad sa iba't ibang lugar. Pero kasabay nito, hindi niya mapigilang isipin kung may iba pa nga bang kahulugan ng buhay. Nagkaroon siya ng maraming katanungan na palaging gumugulo sa isipan niya. Ngayong natalo na niya ang itinuturing na pinakamahusay sa mundo ng martial arts na si Sagat, hindi ba't ang ibig sabihin nun ay nakuha na niya ang hinahangad niya? Dahil doon, paulit-ulit niyang itinatanong sa sarili kung siya na ba talaga ang pinakamahusay at kung hanggang dito na lang ba talaga ang ilalakas niya. Isang araw, habang itinatanong yun sa sarili, bigla na lang may nagsalita sa isipan niya na tila kinakausap siya. Makinig ka. At ayon dito, hindi pa niya naaabot ang kanyang limitasyon. Matapos marinig yun, hindi na malayan ni Ryu na nakapwesto na ang mga kamay niya habang may namumuong enerhiya sa pagitan ng kanyang mga palad. Hindi ko maintindihan. At kasabay ng pagpapakawala niya sa enerhiyang yun, ay naisigaw niya ang salitang Hadouken. Sa akin ba mga to? Hadouken! Bagamat hindi siya sigurado kung paano niya nagawa at saan nanggaling ang lakas na yun, napag-isip-isip niyang marami pa siyang dapat matutunan. Mga ilang taon naman matapos nitong paslangin ang sariling master na si Gotetsu, muling nagtagpo ang landas nila ni Akuma sa isang tagong isla. Doon, naglaban nga sila at nagawa niyang manalo laban dito. Pero yun nga, bagamat iniisip niyang siya ang nanalo, sinusubukan lang pala talaga siya nitong si Akuma dahil naramdaman nga nitong pareho sila ng tinataglay na kapangyarihan. Dahil dito, sinabi ni Akuma kay Ryu ang tungkol sa Satsui no Hado, isang matinding kapangyarihan na lumalabas sa gumagamit ng fighting style na pareho nilang gamit. Bale nilalamon nga nito ang buong pagkatao na nagtataglay nito upang makapagpalabas na nag-uumapaw, subalit napakadilim at bayolenteng kapangyarihan. Makinig ka. Kapag hinaharap mo ang kalaban mo, lagi ba talagang ganito kagulo ang pagtakbo ng utak mo? Malaki ang magiging epekto nun. Hayaan mong yun ang kumabay sa Hado. Matapos sabihin ang sikretong yun kay Ryu, tuluyan nang ipinamalas ni Akuma ang tinatagong lakas. Gamit lamang ang isang suntok, nagawa nitong wasakin ang buong isla. Mga ilang araw matapos maswerteng makatakas ng buhay mula sa gumuhong isla, muling nagtagpo sila Ken at Ryu. Dito, naitanong ni Ryu sa kaibigan kung ano bang tunay na kahulugan ng pagiging malakas. Naguguluhan raw kasi siya kung dapat ba niyang gamitin ang kamaong ginamit niya para matalo si Sagat o ang kamaong ginagamit ni Akuma na kayang tumapos ng kahit sino. Maraming beses na rin kasing hindi makontrol ni Ryu ang sarili dahil nga sa sinasabing Satsui no Hado. Kaya iniisip niyang baka mangyari sa kanya ang nangyari kay Akuma. Natuluyan na nga nagpalamon sa kadiliman dahil sa kagustuang maging pinakamalakas. Dahil nakikita ni Ken na masyado na naman nagpapapekto si Ryu sa mga nagsasalitang boses sa isipan niya, hinamon niya nga to sa isang laban upang subukang gisingin ang kaibigan. Ano, gusto mo bang subukan natin, Ryu? Tandaan mo, hindi tayo nagpakahirap na mag-aral ng martial arts para lang magpatayan tayong dalawa sa bandang huli. Matapos manalo ni Ken sa laban nila, inalok niya nga kay Ryu ang pula niyang headband at sinabing sa tuwing maguguluhan siya, isuot niya nga raw yon bilang paalaala na patuloy lamang na lumaban hanggang sa mahanap niya ang sagot sa mga katanungan niya. Nakangiti namang tinanggap ni Ryu ang ibinigay ng kaibigan bago sila muling naghiwalay ng mga landas. Sandali, saan mo na balak pumunta? Hindi ko alam eh. Maglalakbay ako, gusto ko magkaroon ng oras para mag-isip. Aalamin ko kung anong tunay na makikipaglaban. Hindi ko kasi mapigil na mag-isip. Di bale Ryu, kapag nalungkot ka uli, padadalhan ulit kita ng sulat at papupuntahin sa Amerika. Salamat. Kapag sinabi mo na sinabi yan, hindi na kita papansinin. Ryu, kailangan palagi kang maging maingat.
Tsaka konti na lang mauunawaan mo na kung ano talaga ang hado. Pero huwag kang magmamadali, Rayo. Meron kang sapat na panahon para mapag-aralan ng lahat ng tungkol doon. Salamat! Who's that character?